subscribe. So, bago po ako mag-step down, guys, natin po sa akin magdadala ng mensahe. So, akin po muna ito i-share sa inyo kasi ngayon ay panahon po na busy po sa libutan para, di ba? Mag-prepare po sila kung ano po mga gagawin doon po sa tinatawag na pagtitika. No? Yung pong Holy Week daw po. Holy Week. Ayan po po, every day is holiday. Amen? Amen. Hindi lang po Holy Week. Hindi lang po yun once a year, once a year, a week in the year. But every day is a holiday. Amen po ba sa Diyos? Okay, dito po sa aklat po ng Matthew 26 verses 38 to 39, basahin ko po. Lubhang nalulungkot. This is before the betrayal of Jesus Christ. Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa. Si Jesus po may sabi niyan, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa. So si Jesus po ay naroon po siya ng damdamin na very extreme. Na yung kalungkutan niya ay napakalubha, walang kapares, walang katulad. Yan ang ibig sabihin ng lubhang nakakalungkot. Lubhang nakakalungkot. No? Na halos ay ikamatay. No? Ikamatay ko. Yung kalungkutan ay kalungkot lang yun, hindi pa siya pinalo, hindi pa siya pinako. Amen? Hindi pa siya nagpapasa ng kahoy na mabigat. Yung damdamin niya lang yun, para na siyang mamamatay. Naramdaman niyo po ba yung damdamin ni Jesus Christ? Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Yan ang gusto ni Lord. Na hindi hihiwalay sa Kanya yung kung sa Kanyang agony. Wala pang pains, agony pa lang ito ang Kanyang emosyon. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Gusto po ni Lord na sasamahan siya sa Kanyang agony. Amen. Kaya po, walang hiwalay, walang magtatakbo, walang magtatago. Amen. Ito po sinasabi ni Jesus Christ, hanggang ngayon, ay dapat po natin ipabuhay. Sabi sa 29, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpakirapa. At nananalangin na nagsasabi, Ama! Ama ko! Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Diba, Saro? Ang kupang ito. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Si Jesus sa panahon ito ay nasa Gethsemane, sa garden sa Gethsemane. Merong dalawang gardens na very remarkable na hindi makakalimutan ng lahat ng nagbabasa sa Biblia. Yung una, halamanan ng Eden. Garden of Eden. At ito nga po pangalawa, garden ng Gethsemane. Yung isang garden, yun po yung garden na kung saan nahiwalay ang tao sa Diyos. Amen. Amen. Dahil dito po na-tempt ang tao. Dito po unang nagkasala ang tao. At minana natin lahat yun. Kaya kailangan ang lahat ng tao makarating kay Kristo nang sa ganun yung minana natin kasalanan kay Eva at Adan ay maputol. Amen. Amen. Amen.
Kailangan ang lahat ay makarating kay Kristo, ang ating mamahal sa buhay, lahat ng tao sa buong daigdig. Makarating kay Kristo, nang sa ganun po, ay mapalaya po tayo sa kasalanan at sa sumpa at sa pinagkahandaman. Okay. Itong halamanan ng Eden, Garden of Eden, ito po yung garden na nakakalungkot. Bakit? Nahiwalay po ang tao sa Diyos. But, itong isang garden ng Gethsemane, di ba maraming nawala doon sa tao sa halamanan ng Eden? Okay? Kasi in the beginning, when God created Adam and Eve, He lived a harmonious relationship with God. They had everything. Meron sila lahat. Amen? Hindi sila po nagpapagod, hindi nagtatrabaho, kundi nandun, provided sila lahat. Lahat ng Lord. Mga kailangan. Even the peace, the joy. Amen? Masaya sila. Amen po ba? Amen. Provided lahat ng Lord. Kaya lang, nung pumasok kasalanan, when sin entered the world, everything was lost. Alam natin sa Genesis chapter 2, sila po ay Genesis chapter 3, sila po ay pinaalis sa halamanan ng Eden. So, ibig sabihin, yung in-enjoy po nilang provision ng Lord lahat na wala po. Yung pong kapayapaan nila ay nawala po yun. Yung mabuting relasyon sa Diyos, nawala po yun, naputol po yun. Amen po ba? Amen. Yan po yung nangyari sa unang Eden. But in this kind of garden of Gethsemane, what was being lost? Ano po yung nawala sa tao sa halamanan ng Eden? Pero itong halamanan ng Gethsemane, what was being lost in the Garden of Eden was reclaimed. Was reclaimed in the Garden of Gethsemane through Jesus Christ. Bakit? Nung pong nasa agony si Jesus Christ, naalisin daw po yung kupa ng kanyang paghihirap. Bakit na sinabi yun na, Ama ko, kung maaari, nakikiusap siya na lumipas sana sa akin ang kupang ito. Gayon man hindi ayon sa kalooban, sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Bakit siya nagpipray ng gano'n? Nakadestin po siyang gano'n. Na dapat, di ba, mag-alay siya ng buhay. Kasi alam ni Jesus Christ ang sufferings na kanyang pong dadanasan. Amen. Alam po niya yung betrayal ng mga tao. Hello? Alam po niya yung heavy, yung bigat ng kasalanan ng tao. Alam po niya pressing down his soul. The wrath of God, yung buot ng Diyos ng sanlibutan ng lahat ng tao sa buong daigdig. Lahat ng tao, bigat ng kasalanan ng tao sa buong daigdig ay nakapress down po yun sa buhay ni Jesus. So, napakabigat. Kaya nakikiusap siya na kung maaari ay huwag nang matuloy yung sufferings, yung betrayal, yung bigat ng kasalanan natin. Pero ang sabi niya, ngunit hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Amen. Ngunit hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Church, si Jesus Christ ready to tumanggi. This is too much. Kalabisan na to. Ang sarap ng buhay ko sa langit. Diba? Ang sarap ng buhay ko sa langit, tapos pupunta na ako dito sa mga matitigas ang ulo.
Mga rebellious people. Hello, mga makasalanan, marumi, masuwain, hindi marunong magmahal sa Diyos. Hello? Amen. This is too much. Pwede siyang mamili, amen, na huwag nang tanggapin yun. Yung sakripisyo na yun. Church, yung mapasok lang po tayo, mahit lang po tayo, isang bagay, isang bato, masakit na po. Yung ibago ka ng 8 inches long, nakababad ka ilang oras sa init, nahihirapan ka, nahihirapan ang isang tao, yung lahat ng body parts, lahat ng organs ay hindi nagpa-function well. Ganun pala pagka pinapako ang isang tao, lahat ng organ nahihirapan. But you know what? It is only Jesus here. Amen. Ang sabi niya, not my will, but yours. Hindi siya bakit? Nakita niya. Nakita niya. Na kapag hindi niya ginawa yun, mananatili po tayo. At pupunta po tayo sa kaparusahan walang hanggan. At magiging talunan tayo sa buhay. Kapag hindi niya gagawin na napipiliin niya yung comfort ng buhay niya. Alam niya kasi kung gaano kabigat. Pero ang sabi niya, hindi ang ibig ko, Ama, kundi ang ibig mo. Amen. Amen. He chose to suffer. He chose to suffer so that we live. He chose to die para mapabuti tayo. Pero, ano ginagawa ng tao? Ina-appreciate ba ng tao yung ginawa ni Jesus sa cross? Ano ginagawa natin? Ito ba bang ginawa ni Jesus sa cross? Lagi natin inaalala. Alam niyo, pag nangihina ka, bala ka ng sumuko, bala ka ng lumayo. Isipin mo itong ginawa namin ni Jesus Christ. Inisip ka niya. Pag hindi niya ginawa, hindi niya tiisin. Lahat ng sufferings, agony, lahat ng bigat, ang puot ng Diyos nakaatang sa kanyang sarili because He is the Lamb that takes away the sins of the world. Siya ang final Lamb, Kordero na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Amen. Amen. Hello. Amen. Kapag hindi ginawa ni Jesus Christ yun, then pwede naman po siyang tumanggi. Wala tayong ngayon sa Diyos. Wala tayong kaligtasang matatamo. Hindi mapapabuti ang ating buhay. Tortured tayo ngayon hanggang ngayon. Nagdiagos sa pamamagitan ng maraming tao. Mga pangyayari sa buhay. But remember, yung ginawa ng Panginoon Kristo sa cross, yun po ang ating tagumpay. Kaya wag po tayong mag-alala sa buhay. Kapag nasa Panginoon po tayo palagi, walang pagkatalo. Amen. Amen. Dahil bakit? Ginawa niya na. Hello. Ginawa niya na. Ang tagumpay na para sa iyo at sa akin. Amen. Pinili niya yun para sa atin. Amen. Kahit masaktan siya para sa atin. Kung hindi niya inisip, kung sinunod niya ang kanyang kalooban, dahil sa pride, ayaw niya magiging ang komportable buhay niya, ayaw niya sumunod sa Diyos, pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Amen. Kaya kalabitin mo katabi mo, huwag mong sayangin ang pagmamahal ni Jesus sa iyo. Amen. Hindi joke. Hindi siya nagbibiro ng pag-alay ng kanyang buhay. Hindi joke. Seryoso po yun. At alam mo,
Pagkatapos niya na binayaran yung kasalanan natin lahat, binili niya ang ating buhay. Hello? Kasi binili niya ang ating buhay, hindi na tayo nagmamayari ng ating buhay. Amen. Dahil ang ating buhay wala na. Nung nasa kasalanan tayo, wala nang pamulan, wala nang kwenta, wala nang direksyon. Amen! Amen. Pero dahil ginawa, dahil sa binili tayo ng mahalagang dugo ng Panginoon Kristo, ng kanyang buhay, binili tayo ng kanyang buhay. Church, before I will step down, put this in your heart, in your mind. Hindi na tayo, hindi na ako, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Pinili ka na ni Jesus Christ. Kalampakan po natin.